Nagsisimula ang ating kwento sa pag-iisip ng ating bida na kung mayroong impyerno, ito ang lugar na kasalukuyang kinaroroonan niya ngayon, habang may nagtatangkang protektahan siya mula sa mga palaso. Ang mahinang tumatawag sa kanya, ang iyong kamahalan Baron, ay bumagsak sa kanyang balikat at sa basag na boses ay sinabi sa kanya na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kung masusuklian man lang siya, ay maging sulit naman. Gayunpaman, sinigaw lang ni Baron ang pangalang Kiri, na siyang pangalan ng lalaki, at nakiusap kay Kiri na hilahin ang sarili. Sinabi niya kay Kiri na iangat muli ang kanyang espada at huwag tumigil, ngunit nahulog si Kiri mula sa kanyang balikat at bumagsak sa lupa at namatay. Natigilan siya at sa gulat ay ayaw maniwala na patay na si Kiri. Hinawakan niya ang espada ni Kiri at galit na sumigaw sa sakit. Habang nilalabas ang kanyang kapangyarihan. Ang Kairos ay isang bansang itinatag ng mga dragon at tao. Humingi si Kairos ng isang kayamanan na tinaglay ng kanyang tinubuang bayan, si Secrecia, na tinawag na Axis of Time, ngunit tinanggihan nila ang kanilang panukala at ito ang simula ng huling digmaan ng kanyang tinubuang bayan. Ang pangalan ng ating bida ay Baron Secrecia, ang hari ng Secrecia. Ang isa sa kanyang mga kaaway ay sumigaw sa kanyang kasama na isa na lamang ang natitira at dapat nilang gawin ito para sa ikaluluwalhati ni Kairos. Pagkatapos ay inatake nila siya ng malalakas na spell, ngunit alam niyang huli na ang lahat at naramdaman niyang malapit na ang kanyang kamatayan. Pero alam niyang hindi siya papayag sa ganoong bagay. Pagkatapos ay sinabihan niya ang kanyang kalaban na itigil ang kanyang paglalakad, at nang malapit na sa kanya ang napakalaki at malakas na pag-atake ng spell, ibinaba na lang niya ang kanyang espada sa likod at nilaslas niya sa kalahati ang malakas na spell. Alam na siya ang talem ni Secrecia. Ngunit pagkatapos ay ang Kairos Magic Encore na tinatawag na Vulcan ay lumakad palapit sa kanya, at alam niya na ang taong nagsimula ng lahat ng ito ay ang baliw na hari ng Kairos, si Planche. Siya ay galit na galit, alam na ginawa nila ang kanyang inang bayan na impyerno. Pagkatapos ay huminto ang Vulcan sa kanyang harapan, at sinabi sa kanya ng lalaki na masaya siyang makilala. Pagkatapos ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang commander ng Vulcan, si Arson, at tinanong siya para sa kanyang pangalan. Ngunit sumagot siya na nakalimutan na niya ang lahat at isa lamang siyang talem na nagsisilbi sa hari. Habang naglulunsad patungo sa Arson upang sumalakay. Ngunit napangiti na lamang si Arson sa sandaling makita niya ang kanyang buong buhay, ang pagbagsak ng kanyang minamahal na inang bayan, at ang sandaling nawala ang lahat ng liwanag. Ngunit pagkatapos ay may nagsabi sa kanya na kailangan niyang gumising ngayon at tinawag siyang prinsipe. Tinanong siya ng mayordomo niya kung nananaginip ba siya habang naghahain ng tsaa ang mga kasambahay. Ngunit umupo na lang siya, at sinabihan siya ng mayordoma niya na kailangan niyang magmadali. Dahil nakaalis na si Prinsipe Planche, nagulat siya sa narinig, at tinanong kung Planche ba ang sinabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mayordomo na naputol ang kanyang braso, na ikinagulat ng kanyang mayordomo at nagtanong sa kanya kung bakit siya magsasabi ng gayong kakilakilabot na bagay. Nagulat din ang mga kasambahay at tinanong kung bakit naputol ang kanyang braso. Gayong ayos naman siya at kung binangungot ba siya. Ngunit pagkatapos ay dumaing siya sa sakit, na nagpanik sa kanyang mayordoma at tinanong siya kung okay lang siya. Pero malinaw niyang naalala na Planche ang pangalan ng lalaking kinaiinisan niya to the bone. Gayunpaman, napansin niyang muling lumitaw ang kanyang braso at ang mga katulong na hindi pa niya nakikita noon na nakapaligid sa kanya, at ang mga alaala na hindi sa kanya ay pumupuno sa kanyang utak. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang mayordoma na si Yen at tinanong kung sino siya, na ikanalito ni Yen, at sumagot na, siya ang ikatlong prinsipe ni Kairi, si Kal Ian Rain Kires. Laking gulat niya nang marinig ito nang malaman na si Kal Ian ang pangatlong prinsipe ni Kires at naisip niya na isa itong napakakilabot na bangungot. Nanginginig ang buong katawan niya nang marinig ang apelyido na Kires at iniisip kung ano ang nangyari sa mga taong yun. Pagkatapos ay nagpanik siya, tinanong niya si Yen kung ano ang petsa ngayon, at si Yen ay nalilitong sumagot na ito ay kasalukuyang ika-28 ng Abril. Pagkatapos ay tinanong niya kung anong taon yun, at sumagot si Yen na ito ay taong 522. Pagkatapos ay tinanong siya kung may mali, pero hindi siya sumagot dahil hindi siya makapaniwala. Alam niyang isang dekada bago ang huling digmaan. Nagsimula ang digmaan mula sa Axis Time, at ang Axis Time ay isang beses lamang sa isang kakaibang bagay na nagtataglay ng kapangyarihang ibalik ang oras na biglang lumitaw sa palasyo ng hari ng Secrecia. Ngunit mabilis na kumalat ang mga salita, at ang pinuno ng kontinente na si Kires ay nagsimulang magimbot din sa Axis Time.
Naalala niya noon na nasa meeting sila ng kanyang mga tao na nagpapanik na nagtatanong kung ano ang ibig nilang sabihin na hinihingi ni Kires na ibigay sa kanya ang access time. Dahil kahit alam nila na maaaring isang dakilang puwersa si Kires, ngunit malinaw na sa kanila ang access time. Pagkatapos ay tinanggihan nila ang kahilingan ni Kires ng sabay-sabay, at nakipagdigma sila sa kanila na parang gusto nila ito. Ang kanyang kapatid na si Chase ay umiiyak na nakikiusap sa kanya na huwag pumunta, dahil lahat ng pumunta sa digmaan ay patay na at hindi niya kayang mawala ang iba sa kanila na nagpapahula sa kanya. Na sa araw na iyon ay malamang na nasaksihan ni Chase ang kanyang kamatayan, at naaalala niya si Chase na sumisigaw sa kawalan ng pag-asa na kung maaari lamang niyang balikan ang isang panahon bago lumitaw ang kakilakilabot na bagay na iyon. Pag-alala ay natigilan siya noong una dahil hindi siya makapaniwala, ngunit agad din siyang bumaba sa kanyang higaan na ikinagulat ni Yen at tinanong siya kung saan siya pupunta. Agad niyang binuksan ang bintana sa paghula na kung sakasakali paano kung ginamit ni Chase ang access time para ibalik ang oras, at paano kung bigyan siya ni Chase ng huling pagkakataon para pigilan ang katapusan ng kanyang inang bayan ng Secrecia. Sinabi sa kanya ni Yen na naiintindihan niya na malamang na mahirap para sa kanya na sumali sa pagtitipon ng almusal, ngunit hindi na nila ito maantala pa, at sumagot siya ng okay. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin sa kanila sa paghihintay sa kanila at sinabi sa kanila na ngayon ay handa na siya. Habang iniisip na kung para sa ikabubuti ng pagkakataong iyon ay sisiguraduhin niyang makakaligtas siya bilang prinsipe ni Kires. Ilang sandali pa ay bumukas ang dining hall. Habang may nagsabi sa lahat na si Kalyan, ang ikatlong prinsipe ay kakain na ngayon. Tapos pumasok na sila sa kwarto. Bumulong si Yen ng paumanhin sa kanya at sinabi sa kanya na dapat ay nagmadali pa siya ng kaunti kung alam niyang mauuna si Prinsipe Randall, ang unang prinsipe. Ang tatlong prinsipe ni Kires ay pawang magkakapatid sa ama at kabilang sa bloodline ng banal na estado ng Tencel, ngunit sa utos ng hari, ang almusal ay inihanda para sa tatlong prinsipe tuwing umaga. Ngunit gaya ng mga alaala sa kanyang isipan, palagi niyang naaalala. Pagkatapos ay yumuko siya at humingi ng tawad sa kanyang pagkahuli kay Randall, ngunit ininom lang ni Randall ang kanyang tsaa na parang hindi niya narinig. Pero alam niyang parang wala lang ang trato sa kanya ni Randall. Gayunpaman, hindi siya makapaniwala na hindi siya pinapansin ni Randall. Kaya para siyang shit-ass kapag siya ay nakaupo. Iniisip niya kung siya lang ba ang kapatid na wala. Ngayon biglang, may pumasok sa dining hall. Habang may sumisigaw na nagsasabi sa kanila na si Planche, ang pangalawang prinsipe, ay kakain na ngayon. Agad na umupo si Planche sa upuan, na ikinagulat niya at nagtaka kung anong miyembro ng royalty sa mundo ang gumagala sa estadong iyon, at kung siya ba talaga ang baliw na haring si Planche na kilala niya. Tahimik na tumingin si Planche sa kasambahay sa gilid niya. Habang iniisip niya na ang paghusga mula sa kasuotan ni Planche, nahulaan niya na ang ibig sabihin ng mga ito ay baliw sa ibang kahulugan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Randall sa kanyang tagiliran at naisip na kung tama ang kanyang naaalala, ang unang prinsipe ay hindi maaring makipagtalo sa pangalawang prinsipe, dahil ang kasalukuyang reyna ng Kairos ay ang biolohikal na ina ni Planche, at walang sinuman sa loob ng palasyo ng hari ang mangangahas na suwayin ang kanyang awtoridad. Ininom niya ang kanyang tsaa na frustrated na iniisip kung paano siya mabubuhay sa isang lugar na tulad nito. Ngunit pagkatapos ay tumingin si Planche sa kanya at tinawag siyang imprudent. Nang tumingin siya kay Planche, nakatingin siya sa ibaba, habang sinasabi sa kanya na wala siya kahit isang patak ng kagandahang loob na nasa kanya. Ngunit kung tutuusin, sinusunod niya ang kanyang ina, na nagpapangitngit sa kanyang mga ngipin sa galit. Pero alam niyang kailangan niyang magtiis dahil hindi niya hahayaang masayang ang pagkakataon na ginawa sa kanya ni Chase upang mabalewala ito. Gayunpaman, pakiramdam niya ay may kung anong tumataas sa loob niya hanggang sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay naalala niya na sinira ni Planche si Kairos bilang ang lalaking dumurog sa kanyang inang bayan, at gusto niyang laslasin ang lalamunan na iyon ng sandaling iyon. Nang hindi na mameleya na galit siyang nakatingin kay Planche, na ikinagulat ni Planche. Pagkatapos ay inihagis ni Planche ang kanyang tasa ng tsaa sa sahig sa galit at tinanong siya kung gaano siya kalakas na titigan siya ng ganoon. Inihagis ni Randall ang kanyang tasa ng tsaa sa mesa at sinabi sa kanila na sapat na iyon. Napatingin si Planche kay Randall at nakita niyang nakatingin si Randall kay Kalyan. Pagkatapos ay lumingon si Planche sa kanya at nakita siyang nakatitig sa kanya ng may galit, na ginawa siyang poised at galit na sumigaw na aalis na siya at wala na siyang gana. Dahil sa mga nakakadiri nitong mata na kulay dugo.
Tumayo si Randall at sinabihan siyang bantayan ang kanyang gawi dahil malapit na ang kaarawan ng kanyang kamahalan. Tinanong siya ni Yan kung may balak ba siyang gumawa ng kaguluhan nang malapit sa ganoong espesyal na araw. Naiinis siya, napangiti at iniisip kung si Randall ba ang nagsasabi na kasalanan niya ang sitwasyon, hindi ang bastos na si Blanche na basta na lang tumayo at umalis. Tinanong siya ni Yan kung ayos lang ba siya at kung saan man siya nasaktan. Pagkatapos ay pinunasan ni Yan ang kanyang sapatos. Habang sinasabi sa kanya na walang araw na lumilipas na walang nangyayari, nagpapagaan sa kanya dahil iniisip niya at least may tapat siyang lingkod na nag-aalaga sa kanya tulad ng kanyang sariling katawan. Si Kalyan ay isang kabalyero na nakasaksi sa mababang pagtrato sa kanya araw-araw. Tapos hinawakan niya si Yan sa balikat at nagpasalamat. Nagulat si Yan nang makita siya dahil normal na si Kalyan ay tahimik lang na umiiyak pero ngayon ay nakangiti na siya. Ang unang reyna ng Kairos, na si Dragon Sethinian, ay may buhok na kasing itim ng kalangitan sa gabi at ang mga mata ay parang sagradong apoy. Si Kalyan ang nag-iisang prinsipe na nagmana ng kanyang mga panlabas na katangian, ngunit ang mga kapangyarihang taglay niya ay nakakaawa. Palaging sinusubukan ni Kalyan na itago ang kanyang mga mapupulang mata dahil kinasusuklaman siya ni Blanche, at ang sanhi ng gayong obsessive na pag-uugali ni Prinsipe Blanche na patuloy na nagsasabi kay Kalyan na siya ay may kasuklam-suklam na maladugong mga mata. Medyo hindi kanais-nais ang kanyang pakiramdam dahil pakiramdam niya ay sumilip siya sa alaala ng iba, ngunit ang laging itinatagong mga mata ni Kalyan dahil natakot siya sa isang tulad ni Blanche na tulala. Tinanong siya ni Yan kung ano ang mali at kung may gusto ba siyang gawin. Sumagot siya ng hindi at dapat na silang bumalik ngayon. Sinabi sa kanya ni Kalyan na kakaiba ang kinikilos niya ngayon, at tinanong siya kung nagbabasa siya ng nobela tungkol sa isang kabalyero kagabi. Ngunit sumagot siya ng hindi. Alam niya na ang ikatlong prinsipe ay ipinanganak sa isang babae na may mga ugat ng magsasaka, kaya siya ay natakot sa maraming bagay at walang sinumang sumusuporta sa kanya. Siya ay isang mahinang indibidwal na niwalang kapangyarihang protektahan ang kanyang sarili. Iyon ang kasalukuyang sitwasyon ni Kalyan, ngunit pagkatapos ay tumigil siya sa paglalakad nang maalala niya ang oras bago ang seremonya ng pagdating ng edad. Nang tanungin niya si Yan kung ilang taon na siya, nalilitong sagot ni Yan na magiging 15 taon na siya sa loob ng 4 na buwan, at naalala niyang pinaslang si Kalyan. Sinubukan ni Kalyan na lasunin si Reyna Celis at nabigo, kaya nagbigti siya dahil sa takot na maparusahan. Ngunit iyon lamang ang sinabi sa publiko, ngunit walang naniniwala na iyon ang katotohanan, na nagpapaunawa sa kanya na may darating para sa kanya sa lalong madaling panahon. Mabilis siyang naglakad, nagpanik at sumigaw si Yan, nagmamakaawa sa kanya na magdahan-dahan. Pero alam niyang may 1 o 2 buwan pa bago mamatay si Kalyan. At sa tingin niya kapag hindi niya alam kung ano ang nangyari sa orihinal niyang katawan, hindi niya magawang maghintay na lang. Nang may sasabihin sana si Yan sa kanya, inutusan lang niya si Yan na bigyan siya ng gunting, na ikinataranta ni Yan. Pero binibigyan pa rin siya ng matalim na gunting. Excited siyang tumingin dito habang tinanong siya ni Yan kung bakit kailangan niya ng gunting. Binuksan niya ang gunting habang nakangiti at nilagay sa bangs niya habang sinasabihan si Yan na magpalit na ito ng gamit. Ginupit niya ang buhok, habang iniisip na kung may nakatakdang twist ang kinabukasan na ikinagulat ng dalaga at si Yan. Tinanong siya ni Yan kung ano ang ginagawa niya at sinabi sa kanya na kamumuhian ito ni Blanche. Ngunit sumagot siya na hindi siya mabubuhay habang buhay na parang tulala dahil lang sa galit si Blanche. Tungkol sa kanya at sinabihan silang huwag mag-alala dahil ayos lang at siya na ang bahala sa mga bagay-bagay. Kinabukasan sa dining hall, sinabi sa kanya ni Blanche na wala na siya sa kanyang isip. Pero ngumiti lang siya habang si Yan naman ay nakatulala sa takot at iniisip kung ito ba ang ibig sabihin ni Kalyan. Noong sinabi niyang siya na ang bahala sa mga bagay-bagay. Pagkatapos ay naglakad si Blanche sa dining hall at umupo sa harap niya. Tatawagin na sana siya ng mga madugong mata, ngunit sinabi niya na ang kanyang pangalan ay Kalyan ng walang kabuluhan. Sinabihan si Blanche na ang kanyang pangalan ay Kalyan Blanche na may ngiti. Sinabi sa kanya na dapat niyang tawagin siya ng tama nito. Habang kinukuha ang kutsilyo ng tinapay mula sa mesa, pagkatapos ay galit na tumingin sa kanya si Blanche at inihagis sa kanya ang gintong tinapay na kutsilyo, na ikinagulat ng mga kasama. Lumipad ang bread knife papunta kay Yan na natakot pero tinignan lang niya ito habang papalapit kay Yan. Pagkatapos ay may sinaksak ito at tumulo ang dugo sa sahig. Mabuti na lang at nahawakan niya ang kutsilyo gamit ang kanyang kamay at nagsimulang lumabas ang dugo mula rito.
Nagpapanik si Yan, sumigaw na nasugatan ang kamay at malala ang mga sugat, pero pinandilitan lang niya ng mata si Planch. Mapanuksong sinabi ni Planch na nadulas ang kamay at nasaktan ang kamay ni Kalyan, pero ngumiti lang ito, naglakad papunta kay Planch at ibinalik ang bread knife sa tagiliran ni Planch, at sinabing ayos lang siya. Natigilan at hindi makapaniwala si Planch nang sabihin niyang ayos lang siya, naiwan ang dagwang gintong tinapay na kutsilyo sa mesa. Ilang sandali pa ay nasa kwarto na sila at ginagamot ang kanyang mga sugat. Nag-aalalang sinabi sa kanya ni Yan na naisip niya na dapat silang tumawag ng isang manggagamot, ngunit sumagot siya ng hindi dahil ito ay isang maliit na hiwa lamang. Sinubukan ni Yan na igiit, ngunit pinigilan niya ito at tinanong kung bakit hindi siya umiwas kanina gayong alam niyang patungo sa kanya ang pag-atake at ano ang gagawin niya kung hindi niya ito hinaranggan kung saan dapat ay naiwasan niya ang pag-atake. Tulad niyan. Ngunit nag-aalalang sinabi sa kanya ni Yan na kung umiwas siya, maaaring ginamit iyon ni Planch bilang dahilan para saktan siya. Napangiti siya nang marinig ito at nagpasalamat kay Yan, saka ipinaliwanag na dumyugo siya ngunit ang puso niya ay kumakabog, kaya baka mapatahimik siya kung maghugas siya ng mukha. Inutusan niya silang walang papasok, pero sinabihan siya ni Yan na maghintay dahil tutulungan siya nito. Ngunit mariin niyang sinabi kay Yan na gagawin niya itong mag-isa at hindi man lang mag-iisip na tumawag ng manggagamot. Habang wala siya, kaya nag-aalalang tinawag ni Yan ang kanyang pangalan. Tumingin siya sa likod ng kurtina at nakita niyang nag-aalala si Yan, nagtataka kung bakit hindi siya makatawag ng healer. Pero naalala niya na kanina ay subconsciously siyang gagamit ng aura para sa pag-atake ni Planch, ngunit nakaramdam siya ng biglaang pagkirot sa kanyang puso, kaya naisip niyang dapat niyang i-reenact ang sitwasyong iyon at kumpirmahin ang kalagayan ng katawan ni Kalyan. Pagkatapos ay itinuon niya ang pansin sa kanyang katawan at laking gulat niya nang maramdaman niya ang tatlong manang bilog sa paligid ng puso. Hindi siya makapaniwala at tinanong si Kalyan kung isa siyang salamangkero. Pagkaraan ng ilang araw, tumingin siya sa kanyang tagiliran, alam niyang 3 araw na ang nakalipas, ngunit si Yan ay nagpapanik at nag-aalala pa rin, na sinasabi sa kanya na ang kanyang mga sugat ay pareho pa rin. Pero mahinahon niyang pinaalalahanan si Yan na ayos lang daw siya, pero gusto pa ring ipilit ni Yan. Nang magalang na sabihin sa kanya ng lalaki na kumpleto na ang paghahanda, sinalubong siya ni Seton Slake, ang Royal Tailor, at magpapakilala na sana. Ngunit napatigil si Slake sa pagkabigla nang makita siya, kaya tinanong niya si Slake kung ano ang mali. Humingi ng paumanhin si Slake sa kanya at ipinaliwanag na hindi niya sinasadya. Ngunit galit na sinisigaw niya ang pangalan ni Slake, kaya taimtim na humingi ng tawad si Slake sa kanya. Pero pagod na siya sa reaksyong iyon. Matapos gupitin ang buhok, si Kalyan na matagal nang nagdusa dahil kamukha niya ang ina na hindi pa niya nakikilala, ay nagsimulang magalit sa mukha hanggang sa maalis ang lahat ng salamin sa kanyang silid. Sinabi niya kay Slake na ayos lang, at alam niyang kamukha niya si Freya. Saka inutusan si Slake na gawin ang kanyang ginagawa habang si Yan ay galit na nakatingin kay Slake mula sa likuran. Sinabihan siya ni Slake na hayaan muna siyang magsukat. Pagkatapos ay sinukat siya ni Slake at sinabi sa kanya na kailangan niyang kumain ng higit pa dahil nag-aalala siya kung gaano siya kaliit. Pero sagot niya na kumakain siya ng maayos. Gayunpaman, alam niya na ang kanyang katawan ay mag-aalala sa iba. Alam din niya na ang maharlikang pamilya ni Kairos ay mga inapo ng mga dragon, at upang maging eksakto, sila ay mga inapo ng 2 sa 8 bayani na nagbuklod sa masamang Diyos na sina Hak-Ara at Sisfanyan. Binigyan ni Sisfanyan ang direktang linya ng royalty ng Kairos ng kapangyarihan ng pagpapagaling at ang kakayahan ng mahika ay pagpapala ni Sisfanyan. Sa madaling salita, dapat ay matagal nang gumaling ang pinsala ni Kalyan, ngunit hindi pa, at sa tuwing gagamit siya ng mana, nakakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. So, he figured out that it is troubling because at that rate, hindi siya makakagamit ng aura o magic at mamamatay na lang pagdating ng assassin. Sinabi sa kanya ni Slake na dadalhin niya ang mga damit na inihanda niya, ngunit iniisip lang niya kung mayroong sino mang may kaalaman tungkol sa mana. Habang sinasabi sa kanya ni Slake na naghanda siya ng ilang damit na magiging perpekto para sa kaarawan ng kanyang kamahalan ang hari, napabalikwas siya nang marinig niya ang kaarawan ng hari, at alam niyang naroon din ang dakilang salamangkero na si Elon Manisil. Kaya, sa tingin niya kailangan niya itong makilala. Si Elon Manisil, isa lang siya sa 3 o 4 na tao na 7 circle magician at idolo ng lahat ng magicians. Noong nakaraan, imbitado si Elon Manisil sa kaarawan ng hari at binisita niya ang Kairos.
Ang mga kwento ng kung paano ang isang tiyak na insidente ay humantong sa kanya na tanggihan sa pintuan ay nakarating sa kalapit na bansa, Secretia. Si Elon Manisil, na hindi makasali sa mga pagdiriwang, ay itinaas sa 8 bilog na dakilang salamangkero makalipas ang 10 taon. Bilang ang tanging salamangkero na nakagawa nito sa kontinente at pinatunayan ang kanyang mga kakayahan. Kaya, alam niyang walang katulad ni Elon pagdating sa kaalaman sa mana, at matutulungan siya ni Elon sa problema sa katawan ni Kal ayon. Hindi niya alam kung ano ang tiyak na pangyayaring iyon, ngunit hindi maganda ang pakikitungo ni Kairos sa mga salamangkero, kaya iniisip niya kung papayag ba siya sa kanyang kahilingan. Gayun din, ang dahilan kung bakit hindi mabilang na mga kabalyero ang bumabagtas sa kaharian ng Kairos ay dahil sa impluwensya ng pamilya ng ina ni Blanche, ang pamilyang Bryson. Kahit na para lang mapanatili ang kapangyarihan ni Bryson, kailangan niya ang kapangyarihan ng mga salamangkero, kaya kung madala niya si Elon sa kanyang tabi, baka mapigil niya ang digmaang sisimulan ni Blanche. Pero alam niyang bago iyon, dapat niyang harapin si Yen, habang si Slake at ang kasambahay na tuwang-tuwang nakatingin sa kanyang mga clothes ribbon design para sa birthday party ng hari na parang bata o sanggol. Mahigpit niyang sinabi sa kanila na walang ribbons o frills, na ikinagulat nila at nagtanong kung bakit. Ngunit tinanong lang niya ang mga ito kung sa tingin nila ay magiging okay siya sa lace, at kung ano ang sinusubukan nilang gawin. Ilang araw pa ang lumipas, at siya ay nakaka-relax na umiinom ng kanyang tsaa. Medyo nasasanay na siya sa buhay na iyon, at halos gumaling na ang kanyang kamay. Gayun din, sa labas ay binabalewala pa rin siya ni Blanche, na mas mabuti para sa kanya. Sinabi sa kanya ni Yen nung umagang iyon, na mayroon siyang mga aralin sa pagsakay sa kabayo, at sa hapon, nagplano siya ng hapunan kasama ang reyna ng Viscount Bryson. Tinanong niya si Yen kung tama ba ang narinig niya kay Viscount Bryson. Sumagot si Yen ng oo at sinabi sa kanya na sa palagay niya ay dahil ito sa mga plano sa kaarawan ng hari, kaya napagtanto niya na kailangan niyang makaharap siya sa huli. Tinanong siya ni Yen kung sasaniin din ba niya ang kanyang stamina ngayon, at sumagot siya na kailangan lang ng kanyang stamina training, ay tumatakbo lang ito sa harap ng lawa sa tabi ng palasyo, kaya hindi siya dapat mag-alala masyado dahil walang mangyari doon. Makalipas ang 1 minuto, pagod na siyang huminga sa training ground, pero tumatakbo pa rin siya kahit pakiramdam niya ay mamamatay na siya. Nang makita ang batang babae sa likuran niya, tinanong siya ng katulong ni Kal Lian at ang pangalawang anak na babae ng External Defense Commander na si Marilyn Fiat kung okay lang siya. At sabihin sa kanya na sa unang araw, 4.5 lap, sa ikatlong araw, 4 na lap, at sa araw na iyon ay tumakbo lamang siya ng 3 laps, na nagpatahimik sa kanya. Alam niyang nag-e-exercise siya pero bumabagsak ang stamina niya kaya napapansin niyang may problema. Tinanong siya ni Marilyn kung ano ang tingin niya sa pagtawag sa manggagamot kung ito ay napakahirap, ngunit siya ay sumagot na huwag tumawag sa sinuman na ito ay okay dahil alam niya na kung siya ay tumawag sa manggagamot, tiyak na ang kanyang manang bilog ay malalantad kaagad. Kahit na si Yen ay hindi alam na si Kal Lian ay isang salamangkero. Kaya't ang kanyang buhay ay maaaring malagay sa panganib kung siya ay kumilos ng walang ingat. Pagkatapos ay sinabi niya kay Marilyn na ang kanyang tibay ay bumagsak kaya't wala nang silbi ang isang manggagamot, ngunit nag-aalalang sinubukan ni Marilyn na igiit. Gayunpaman, nanginginig siya, sinabi sa kanya na ayos lang siya at gagaling siya sa paglipas ng panahon. Ngunit pagkatapos ay may sumigaw na huwag lumingon, basahin ang direksyon ng talem, at pagsamahin ang kanyang isip, na tumingin sa kanila sa direksyon ng tunog at nakita ang mga kabalyero na nagsasanay. Ang kapitan ng mga kabalyero ay sumigaw sa kanila na huwag lumingon sa talem at itinuro ang isa sa mga kabalyero upang sumigaw upang sabihin sa kanya na kung ito ang larangan ng digmaan, siya ay patay na. Pagkatapos ay inutusan sila ng kapitan na huwag mag-alinlangan at sundin ito. Tuwang-tuwa siyang tumingin sa kabalyero at sinabing nagpapaalala ito sa kanya ng mga lumang panahon. Ngunit nag-aalalang sinabi ni Marilyn sa kanya na ito ang training ground ng Pable Knight Corps. Sumagot siya na alam niya, at nanonood siya dahil ito ay kawili-wili. Nagulat si Marilyn at nagtanong kung paano siya, na walang kaugnayan sa espada, ay naging interesante. Sinabi niya kay Marilyn na ngayon lang sana siya nagkaroon ng interes. Ngunit tinanong siya ni Marilyn kung hindi niya alam kung anong klaseng lugar ang Pable Knight Corps. Sumagot siya na sila ang Royal Knight Corps upang maging eksakto. Sila ang Knight Corps ng pamilya Bryson na nagpapanatili sa kapangyarihan ng hari.
Ngunit pagkatapos ay may nagtanong sa kanya kung sino siya, at ang commander ng Fable Night Corps na si Fable ay nagsabi sa kanya na kung wala silang negosyo doon, dapat silang umalis. Dahil ang mga kabalyero ay nababagabag sa kanyang mga titig at hindi makapagsanay ng maayos. Sigaw ni Marilyn at sinabihan si Fable na magpakita ng respeto dahil ang kausap niya ay ang ikatlong prinsipe na si Callin. Pero mapanuksong umarte si Fable na parang nalaman niya lang kung sino siya, at nakangiting sinabi sa kanya na akala niya ay isang rat bastard siya na palihim na nanonood. Tahimik lang na nakatingin si Callin kay Fable. Napangiti siya sa asar na paraan, iniisip kung ano ang nangyayari sa mundo. Ngayon galit na sinabi ni Marilyn kay Fable na nasa harap siya ng prinsipe, kaya paano niya nasabi ang isang bagay na napakasungit. Sumagot na lang si Fable na muntik na siyang mapagkamala na rat bastard at tinanong kung bakit siya naging sensitive tungkol dito. At nang may sasabihin pa siya ay nabigla at natakot si Fable nang makita siyang nanlilisik sa kanya ng galit na pulang mata, na ikinagulat ni Fable kung ano iyon, dahil noon ay tiyak na iba na si Callin. Pagkatapos ay naalala niya ang nakaraan, galit na nagtanong kay Callin kung ano ang ginagawa niya at kung bakit siya hamarang sa kanyang daanan noong siya ay papalabas pagkatapos na ipatawag ng reyna. Umiling si Callin, humingi ng tawad sa kanya at sinabing lalabasan siya kaagad. Ito ang nagpaalala sa kanya na si Callin ay isang mahina, maingat na prinsipe, kaya't nagtaka siya kung ano ang nangyari sa bagong tuklas na espiritu ni Callin. Pagkatapos ay naglakad siya patungo kay Fable at may tinanong siya. Mahigpit niyang tinanong si Fable tungkol sa kanyang tungkulin, na nagpasindak kay Fable at sa mga kabalyero at nagtanong sa kanila kay Fable kung mayroong isang bagay na mahalaga. Pagkatapos ay nakita ng mga kabalyero ang ikatlong prinsipe at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Sa pag-aakalang ito ay isang istorbo. Dahil dito ay naisip ni Fable na si Callin ang pangatlong prinsipe na kahit ang mga kabalyero ay minamalas. Pagkatapos ay mapanuksong sinabi sa kanya ni Fable na, sa nakikita niya, nasa kalagitnaan sila ng pagsasanay, kaya hindi siya nakasagot at inutusan siyang ipagpatuloy ang kanyang mga gawain. Nag-aalalang tumingin sa kanya si Marilyn, ngunit tinawagan lang niya si Fable at mariing pinaalalahanan na nagtatanong ito sa kanya at inutusan si Fable na sabihin sa kanya kung ano ang kanyang tungkulin, na ikinagulat ni Marilyn, ang mga kabalyero, at si Fable. Si Fable, na nag-aalala, ay tumingin sa dalawang gulat na kabalyero sa likuran niya at sumagot na ang kanyang tungkulin ay palakasin ang puwersa ng pamilya ng hari at protektahan ang maharlikang pamilya at ang kaharian. Hinawakan niya ang isang sanga ng puno, habang sinasabi kay Fable na tama siya tungkol sa pagpapalakas at pagprotekta, ngunit nabigo siya sa parehong mga tungkulin na binanggit niya, habang binabali ang sanga ng puno at naglalakad palapit sa kanila. Naasar si Fable, tinanong siya kung ano ang kanyang pinag-uusapan, at sumagot siya na una, palakasin ang puwersa ng pamilya ng hari, ngunit kung ilalarawan niya ang kanyang naobserbahan sa ngayon. Ang kanyang pagsasanay ay isang ganap na gulo. Pagkatapos ay nawala siya, na ikinagulat ni Fable ngunit lumitaw sa likuran ni Fable. Alam ni Fable na kapag nabigo siyang harangan ang pag-ataking iyon, mamamatay siya, kaya hinawakan niya ang kanyang espada at ginamit ito para harangin ang kanyang pag-atake. Hindi makapaniwala si Fable na nahihirapan siya sa isang sanga lang ng puno. Nakita niyang ngumiti si Callin, pagkatapos ay binitawan ang sanga ng puno, at ang espada ay pumutok sa kamay ni Fable, gamulong sa hangin at nahulog sa lupa. Sinabi niya kay Fable na hindi siya makapaniwala na hindi niya mahuhulaan ang mga galaw ng isang tulad niya, na hindi nakahawak ng espada kahit isang beses, kaya medyo nadismaya siya. Sinabi niya kay Fable na ang pangalawang tungkulin na protektahan ang maharlikang pamilya ay kinabibilangan ng pagtawag sa isang miyembro ng maharlikang pamilya sa isang mapanirang paraan, at pananakit sa isang prinsipe sa pamamagitan ng paghawak ng espada laban sa kanya. Pagkatapos ay mariin niyang tinanong si Fable kung dapat ba niyang ituring itong pagtataksil, kaya natulala si Fable sa takot. Habang iniisip kung si Callin ba talaga ang pangatlong prinsipe na kilala niya. Pagkatapos ay lumuhad si Fable sa lupa at humingi ng paumanhin sa kanya, ipinaliwanag na hindi siya nag-iisip ng mabuti at hindi niya intensyon na gumawa ng pagtataksil. Pagkatapos ay nagmakaawa siya sa kanya na patawarin siya. Ngunit ang totoo ay hindi makapaniwala si Fable na pinahiya siya ng walang kwentang pangatlong prinsipe, at nanumpa na hinding-hindi niya makakalimutan ang kahihiyang iyon. Ilang sandali pa, tinanong siya ni Yen kung bakit may dalang kabayo ang nagsabing nandoon siya para sa stamina training, pero ngumiti lang siya kay Yen, habang may hawak na itim na kabayo, binigay ang kabayo kay Yen, at lumayo, sinabi kay Yen na siya ang pumili nito.
sa kanyang paraan doon, at ang pangalan ng kabayo ay Raven. Pagkatapos ay nagpupumilit na hawakan si Raven, tinanong siya ni Yen kung nasaan siya at kung paano niya nakuha ang isang kabayo. Bago ito, nang matapos ang lahat ng kaguluhan, tinanong niya ang mga kabalyero kung ano ang nangyari sa kabayong iyon, at sumagot ang isa sa mga kabalyero na hindi pinaamo ni Prinsipe Planch ang kabayong iyon, at sa nakikita niya, ang kabayo ay medyo mabangis. Ninitian niya ang kabayo, at nauwi sa galit na tanong ni Yen sa kanya kung okay lang ba talaga na dalhin niya ang kabayo ni Prince Planch ng ganoon. Sumagot siya na sinabi ni Planch na maaaring gamitin ng sinuman si Raven, mga tagahanap o tagabantay. Ngunit pabulong niyang sinabi kay Marilyn na ilihim ang insidente sa training ground. Nag-aalala si Yan, sinabi sa kanya na kung malaman ito ni Planch, ito ay magiging malaking problema. Pero pinaalalahanan niya si Yen na sinasabi niya sa kanya na ayos lang at kung may nangyari. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso, na ikinataranta ni Yan at Marilyn na inaakala niyang ginamit niya ang kanyang katawan ng sobra. Nag-aalala si Yan, tinanong siya kung ang pagsasanay sa stamina ay hindi magiging labis para sa kanya ngayon, at sumagot siya na hindi ganoon iyon, at nagsaya lang siya sa pakikipaglaro sa isang tao. Maya-maya, nagpanik si Yen, tinanong siya kung sino ang pinaglalaroan niya. Pero sinabihan na lang niya si Yen na sa ganoong bilis ay mahuhuli na siya sa hapunan, kaya't maghanda na sila kaagad, na sinagot naman ni Yen na magmadali siya at magtanong kung ano ang dapat niyang gawin sa kabayo sa ngayon. Pagkatapos ay tinanong siya ni Yen kung hindi ba nangangagat si Raven, ngunit sumagot siya na hindi rin siya sigurado tungkol dito. Nang hindi nila napapansin, may nag-espya sa kanila. Iniulat ng especially iya ang insidente sa isang tao, at naisip ng isang tao na ito ay kawili-wili. Narinig niya na kahit ang mga uod ay tumaas ay naapakan, kaya ito ay angkop. Tapos na may dumurog sa bulaklak na hawak niya. Habang sinasabi na kahit isang tulad ni Kaolin ay subukang dumating, hindi mababago ang kanilang pinagmulan. Hindi magiging masaya na pindutin at patayin lamang siya, kaya ito ay gumana, at dapat silang manood sa ngayon. Samantala, sa dining hall, frustrated at stressed si Kaylin. Dahil hindi siya maka-adjust sa atmosphere doon, kahit araw-araw niya itong nararanasan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Planch at nagtaka kung bakit ang bastos na iyon ay napakababa ng enerhiya ngayon. Iniisip niya kung ang pagkahuli ng Reyna Viscount Bryson ay kasalanan ni Planch. Dahil hindi niya makontrol ang kanyang ekspresyon. Hula niya ay bata pa si Planch. Biglang may pumasok sa dining hall at laking gulat niya nang makita niya. Dahil alam niyang nandoon na sa wakas si Celeste Bryson, ang pangalawang reyna at kasalukuyang reyna ng K-Reyes, ang tunay na kapangyarihan sa likod ng kaharian. Matapos pumanaw ang dating reyna mula sa sakit, si Celeste, na tumaas sa posisyon na iyon, ay hiniram ang kapangyarihan ng kanyang pamilya Bryson at kinuha ang kontrol sa mga pulutong ng Royal Knight. Sinuportahan din ng karamihan ng mga maharlika ang pamilya Bryson, kaya bawat araw ay lumalago ang kapangyarihan ni Celeste, at ang walang kapangyarihang ikatlong prinsipe na si Kaylin ay naging katawa-tawa kahit nasa isang commander lamang. Sinabi ni Viscount Bryson kay Celeste na ganoon ang pakikitungo nila kay Commander Pable, at pumayag naman si Celeste. Sinabi niya sa kanya na dapat silang magbayad ng sapat na kabayaran, na sumagot si Viscount, na naiintindihan niya. Gayunpaman, sinabi rin sa kanya ni Celeste na huwag iulat ang bawat maliliit na bagay na tulad nito sa hinaharap, at seryosong nagtanong kung dapat niyang bigyang pansin ang mga walang kwentang bagay. Nang makaupo na ang lahat sa mesa, tinawag siya ni Celeste at sinabing lumaki na siya nitong mga nakaraang araw. Napangiti siya dahil inaasahan niya ang reaksyong iyon at sinagot niya na hindi siya gaanong lumaki. Ngunit tiyak na lalago pa siya sa hinaharap. Nagulat ito kay Planch at Randall, ngunit tahimik lang siyang tinitigan ni Celeste. Pagkatapos ay binasag ni Viscount ang katahimikan sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na syempre, lalago siya. Ngunit lumaki man siya ng gusto o hindi, halos hindi na niya ito makilala. Ngayong ipinakita niya ang kanyang mukha. Ito ay medyo maganda upang makita, kaya dapat na siya ay nagpagupit ng kanyang buhok ng mas maaga. Si Reyna Viscount Bryson, ang pangalawang anak ni Marquis Bryson, ay nagsabi rin sa kanya na dahil siya ay nasa panahon pa ng paglaki, tiyak na tatangkad siya. Galit na tinawag ni Celeste ang kapatid, dahilan para magpanik si Renan at palusot niyang inutusan ng maid, na magmadali at maglabas ng pagkain dahil gutom na ito. Dahil dito, hindi siya naniniwala na ang may-ari ng Bryson Emporium ay napakabagal at napansin na ang mga bagay ay tulad ng sinabi ng mga chismis.
Pagkatapos ay tumingin si Cell Eyes sa kanyang gilid at tinawagan si Planch para itanong kung bakit hindi niya sinabi sa kanya, ngunit tinanong siya ni Planch kung ano ang dapat niyang sabihin sa kanya. Sumagot siya na ito ay tungkol sa kung paano hindi siya sinusundan ng kanyang kabayo. Gulat na gulat muna itong tumingin sa kanya at umiwas ng tingin na may nakakadiri ng ngiti na parang may alam. Sinabi ni Cell Eyes kay Planch na mabuti sana kung sinabi niya sa kanya ng maaga, ngunit sinabi sa kanya ni Planch na alam na niya. Gayunpaman, sinabi niya kay Planch na hindi niya sinabi sa kanya. Tuluyan na itong umalis sa pagkakahawak niya, na ikinaasar ni Planch. Sagot niya na walang kwentang kabayo ang umpisa habang hinahagis ang tinidor na hawak niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat na aalis muna siya, pagkatapos ay umalis, na iwan si Cell Eyes na asar. Makalipas ang 3 linggo, dumating ang taunang selebrasyon ng kaarawan ng hari, at nagpanik ang mga tao. Dahil alam nilang ito ang pagdiriwang ng kaarawan ng kanilang kamahalan, kailangan nilang ihanda ang lahat ng ito nang walang anumang pagkakamali. Ang mga tao sa kalye ay namangha nang makita ang isang delegasyon ng pagbati na ipinadala ng mga duwende sa hari at naisip nilang tiyak na magiging magarbo ang piging sa kaarawan. Nahulaan nila na ang mga prinsipe ay abala sa paghahanda sa mismong sandaling iyon. Sa kabilang banda, sa kastilyo, abala siya sa kanyang silid, sinusukatan siya ni Slake. Nataranta si Slake, nakatingin sa metro niya at maluhaluhang tatanungin siya kung kumain na ba siya. Ngunit laking gulat ni Slake nang makita siyang duguan mula sa kanyang ilong. Agad namang tumakbo papunta sa kanya si Yen at ang mga kasambahay dahil sa pag-aalala. Inutusan ni Yen ang kasambahay na magmadali at magdala ng tela, ngunit sinabi niya kay Yen na ayos lang at hindi naman ganoon kalala. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ito ay dahil hindi siya nakatulog ng maayos nitong mga nakaraang araw. Ngunit pasiga na sinabi sa kanya ni Yen na hindi iyon ang problema. Maluhaluhang humingi ng tawad sa kanya si Slake sa pagiging mapangahas. Dahil hindi lang iyon at sinabi sa kanya na mas pamayat siya. Dahil siguradong hindi naman siya ganoon kapayat 3 linggo na ang nakakaraan. Pero nakangiti lang siyang nagtanong kay Slake kung ganoon nga ba talaga ang pagkawala niya at kung nag-e-exercise ba siya nitong mga nakaraang araw. Ngunit alam niyang nagsumikap siya, pero ang kanyang tibay ay patuloy na lumalala, at nakita kung gaano kasakit ang kanyang naramdaman noong ginamit niya ang mana, ay nandoon pa rin. Naisip niya na tiyak na may problema sa kanyang puso. Galit na sinabi sa kanya ni Slake na hindi ito isang bagay na dapat niyang pag-usapan ng basta-basta. At tinanong siya kung nakatanggap siya ng check-up, pero ang sagot niya ay hindi naman masama, kaya hindi na niya kailangan ng check-up para sa maliit na nosebleed. Ngunit nadismaya siya at naitanong sa sarili kung bakit kailangan niyang magpa-nosebleed sa harap ng maraming tao. Nag-aalalang sinabi sa kanya ni Slake na hindi lang ito simpleng pagdurugo ng ilong, ngunit nakangiti pa rin niyang tiniyak sa kanila na ayos lang siya. Ngunit alam niyang hindi siya makakadaan ng ganoon kadali. Laking gulat niya nang marinig niyang sinabi sa kanya ni Yen na alam niya ito, at dahil sa namumutla siya kahapon, at malamang na mahirap sabihin sa lahat ang tungkol sa gayong personal na libangan. Natigilan siya sa takot sa narinig at tinanong si Yen kung ano ang kanyang sinasabi, habang hindi inaasahan ng kasambahay at ni Slake na may lihim siyang libangan na tulad nito. Ngunit pagkatapos ay pinaalalahanan ni Yen ang lahat na, tulad ng sinabi niya noon, walang mali kay Prince Colin. Kumakain siya at nag-e-exercise ng mabuti, kaya dapat ay dahil sa libangan niya ang pagdurugo ng ilong, kaya hindi sila dapat mag-alala masyado. Masayang sinabi ni Slake kay Yen na kung sasabihin niya ito, wala nang magiging issue dahil kilala niya ang prinsipe. Masayang commendat si Yen sa kanya, ngunit natigilan siya sa mga kilos at salita ni Yen. Bago ito, tinanong siya ni Yen kung okay lang ba talaga siya dahil hindi masyadong maganda ang kalagayan niya. Sa tingin niya, habang lumalala ang kondisyon ng kanyang katawan ay parang hihimatayin na siya. Kaya, pagkatapos niyang ipaliwanag kay Yen na maaari siyang gumamit ng magic at dahil ito sa isyu ng mana, nagpa siya si Yen na sirain ang kanyang imahe tulad nito. Pero nakahinga naman siya ng maluwag na natapos na sila ng ganoon, nagpasalamat siya kay Yen. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Slake na aayusin niya ang kanyang damit. Tulad ng sinabi niya, gayunpaman, ang issue ay ang kakulangan ng oras. Ngunit sinabi ni Yen kay Slake na hindi ito magiging issue. Dahil may iba pang dapat gawin ng prinsipe, kaya mas marami siyang oras hanggang sa kaganapan. Umalis si Slake na maluwag at sinabi sa kanila na aayusin muna niya ang mga damit para sa event na magaganap sa hapon. Habang pabulong na tinawag siya ni Yen para tanungin kung ngayon na ba,
Tumango siya, alam niyang sa ganoong bilis ay malalaman na ang kalagayan ng kanyang kalusugan sa buong lugar. Kaya, bago ang gabing iyon, kailangan niyang makilala si Elon Maniscal sa anumang paraan. Ilang sandali pa, sinabi sa kanya ng mayordomo na dahil sa apurahang gawain ng hari, nakansela ang tanghalian ng prinsipe. Sa halip, papalitan nila yun ng isa-isang makipagkita sa lahat, na naguguluhan at nag-iisip kung wala na ba silang oras para magkita-kita. Ngunit gusto ng hari na magkita silang lahat, at kung hindi mas epektibong makilala ang lahat ng sabay-sabay. Iginiya siya ng butler papunta sa kwarto. Habang iniisip na hindi niya inaasahan ang isang private meeting kaya naman medyo kinabahan siya. Pinagbuksan siya ng mayordoma ng pinto at sinabihan siyang pumasok dahil naghihintay ang hari. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng silid at nakita niya si Roman Lerun Caires, ang hari ng Caires. Magiliw niyang binati ang hari at nang iangat niya ang kanyang ulo, laking gulat niya na hindi siya pinapansin ng hari. Alam niyang kahit ignorante siya sa ugali ni Caires ay alam niyang masungit ito. Ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ng hari na umupo doon. Nang uupo na siya, binati niya ang hari sa kanyang ika-38 na kaarawan. Sumagot ang hari ng oo at tinanong siya kung kumusta siya. Ngunit bago pa siya makasagot, walang emosyong sinabi sa kanya ng hari na maganda siya, na ikinagalit niya. Naalala niya si Slake at ang kanyang mga kasambahay na nag-aalalang nag-aalaga sa kanya, kaya naisip niya na kahit na ang mga dumadaang attendant ay alam kung paano siya mabilis na nanghihina. Pero ngayon alam na niya kung bakit gusto ng hari na makita silang isa-isa kahit wala silang oras, dahil kung sabay-sabay na nakilala ng hari ang lahat ng 3 anak, kailangang mag-focus ang hari sa pakikipag-usap, kaya naman magkita-kita sila ng isa-isa. Mas episyente ang oras, dahil kahit na ang paggugol ng oras sa kanyang mga anak na naroroon upang batiin siya sa kanyang kaarawan ay isang pag-aaksaya. Napagtanto din niya na habang mas nakilala niya ang pamilyang iyon, mas lalong nagkakagulo. Isang ama na walang pakialam sa kanyang anak, ang unang prinsipe na walang pakialam sa lahat, ang pangalawang prinsipe na walang alam sa ugali. Pumasok ang isang babae, at sinabi sa kanya ng hari na huli na siya. Ngunit matamis na sumagot si Reyna Celes ng oo at ipinaliwanag na ito ay nangyari. Ngunit alam niya na siya ang reyna na may sapat na kapangyarihan upang tingnan ang hari. At sa kanila, may nagtatangkang pumatay sa kanya. Napatingin sa kanila si Prince Collian at nagtaka kung sino ang nagpadala ng assassin para sa kanya. Ilang sandali pa ay abala na sila sa pagkaway sa mga tao sa labas. Ang mga taong iyon ay nagbubulungan tungkol sa isang bulong-bulungan na ang parisukat na kaganapan na ngayon lamang ay nagpakita si Prince Collian sa harap ng mga tao na mukhang ganap na kakaiba. Ito ay totoo lalo na kung ihahambing sa pangalawang prinsipe na mukhang lasing na lasing. Inisip ng ilang tao na hindi mahalaga ang pagbabagong ito. Naniniwala sila na ang iba ay gumagawa ng malaking bagay mula dito. Gayunpaman, napagtanto din nilang may kakaiba ngayon kumpara sa nakaraan. Nang bumukas ang mga pintuan ng bulwagan, sumigaw ang isang announcer na papasok na ang ikatlong prinsipe na si Collian Rain Caires. Pumasok siya sa bulwagan at nagulat ang mga tao. Totoo ang mga chismis. Ang prinsipe na may itim na buhok at pulang mata na kahawig ng isang taga-Sasfanian ay nakatayo sa harapan nila. Napansin din ng mga maharlika ang mga pagbabago kay Collian. Pinutol niya ang bangs na minsang nakatikip sa kanyang mukha at nakasuot ng pulang brooch. Naisip nila na maaring ibig sabihin nito ay tapos na si Collian na magtago. Tahimik niyang tinanong siya kung bakit nakatingin ang lahat, pagkatapos ay tumingin sa paligid at nagpatuloy sa pagtatanong kung bakit sila nakatutok sa kanyang damit. Naniniwala si Yen na ito ay dahil mukhang namumukod tangi si Collian dito. Matutuwa sana si Slake na makita siya dito. Ngunit sinabi ni Collian kay Yen na nagulat ang mga tao nang makita ang ikatlong prinsipe na nakasuot ng gayong mga alahas. Tinanong niya si Yen kung naiintindihan niya kung gaano kahirap ang pumili sa kanila, kung pinili niya ang higit pang mga reaksyon ay maaaring mas malakas pa rin. Iginiit ni Yen na mukhang kamangha-mangha ang prinsipe. Hindi nakipagtalo si Kalena. Alam na hindi talaga naiintindihan ni Yen at Slake ang kahalagahan ng brooch na pinili nila nang hindi nag-iisip. Makalipas ang 1 minuto, habang naglalakad sila, tinanong ni Collian si Yen na kumpirmahin kung nakatira ang kanyang pamilya sa Carisses, ang kabisera. Nagulat si Yen na naalala ni Collian, sumagot siya na ang kanyang maliit na kapatid na babae at ama ay nasa kanilang bayan, ngunit ang iba pa niyang pamilya ay nakatira sa Carisses. Inisip ni Collian kung bibisita ang pamilya ni Yen sa palasyo ng hari. Sabi ni Yen kung nagyaya.
Gayunpaman, tinanong ni Yen kung kailan dapat handa si Raven sa hardin, na nagpapahiwatig ng isang bagay na ayaw niyang ibunyag. Sinabi ni Collian kay Yen na magtiis sila dahil may gusto siyang makilala. Natigilan si Yen kaya na-curious siya kung sino yon. Sa halip na sumagot, tinanong ni Collian si Yen kung alam niya ang kwento sa likod ng pangalan ng ballroom, ang Siegfried Hall. Sinabi ni Yen na ginawa niya. Ipinaliwanag niya na ipinangalan ito kay Duke Quitros Hans Siegfried, isa sa 8 bayani ng Two-Way War. Batid ni Prince Collian na ang mga Siegfried ay ang tanging Duke family sa Kyres. Kahit nasa kanilang napakalaking kapangyarihan, nanatili silang tapat sa maharlikang pamilya sa loob ng mahigit 500 taon, na nakatuon sa pagtatanggol sa teritoryo ng Cisphanian. Labis siyang humanga sa narinig niyang kwento, noong siya ay bata pa. Bulong ni Yen at tinanong siya kung nandoon ba ang taong gusto niyang makita pag nagkataon, at masayang sumagot si Prince Collian na ang taong gusto niyang makita ay si Duke Slayman Hans Siegfried. Alam niya na ang pamilya Siegfried ay may matagal ng katapatan na siyang uri ng taong gusto niya. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang aura upang tingnan kung gaano katalas si Slayman. Samantala naramdaman ni Slayman ang isang aura sa likod niya at agad na lumingon sa likod para tingnan. Tapos nakita niya si Collian kasama si Yen sa koridor na nakatingin sa kanya. Inaasahan ni Collian na mahahanap siya kaagad ni Slayman kahit na hinayaan lang niyang dumaloy ang kaunti. Bumulong si Yen at sinabi sa kanya na mukhang nagpapakita ng interes si Slayman sa kanya, ngunit alam niya na si Slayman ay isa sa 5 swordmaster ng kontinente, kaya walang paraan na hindi ito kukunin ni Slayman. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yen na lubos siyang nagpapasalamat para dito, ngunit ito ay masyadong maaga, kaya sa ngayon ay dapat silang kumilos na hindi nila napansin. Pagkatapos ay umalis sila, iniwan si Slayman na nakatingin sa kanila. Pagkatapos ay nagpasalamat ang hari sa lahat sa pagbati sa kanila at sinabi sa kanila na e-enjoy ang gabi, na ginawa ang mga tao na masayang sumigaw para kay Kyros at nagpasaya sa kanilang mga salamin. Sa kabilang banda, palihim silang lumabas ng hall. Pagkatapos ay agad siyang tumalon sa likod ni Raven at sinabi dito na gaya ng inaasahan niya, napakatalino at maamo nito. Ngunit sinabihan siya ni Yen na huwag magpaloko dahil noong wala siya. Biglang lumitaw ang mga kabalyero, nagpatuloy si Yen sa pagsasabing mabilis at matalino si Raven. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalakad. Habang tinanong siya ni Yen na kumpirmahin kung kailangan lang nilang pumunta sa front gate, na sumagot siya ng oo. Ngunit pagkatapos ay sinabi ng mga guard knight sa isang tao na hindi siya maaaring pumasok ng walang imbitasyon. Sumagot ang lalaki na medyo malayo ang narating niya para makisali sa kasiyahan, ngunit sinabi ng gwardya sa lalaki na hindi siya makakapasok, kaya umalis na siya. Gayunpaman, alam ni Cal Lion na naroon ang taong hinihintay niya. Tinanong ni Ellen ang gwardya kung sigurado sila na tinatanggihan siya ng mga ito dahil sa imbitasyon at sinabi sa kanila na ang kanyang pangalan ay Ellen Manisil. Tinanong ng gwardya kung sino si Ellen Manisil, pagkatapos ay nagkatinginan sila at nagpasya na gumawa ng isang bagay. Sinabi ng isa sa mga gwardya kay Ellen na kahit sabihin niya yun, kailangan niya ng imbitasyon. Napangiti si Ellen nang marinig ito at sinabi sa kanila na iniiba ni Kyros ang klase ng kanilang mga bisita sa kanilang hitsura, na ikinagulat niya at nagtaka kung ano yun. Alam niyang problema ang pag-iba-iba ng mga tao sa pananamit, pero napansin niyang parang kusa itong nitpick ni Ellen Manisil na para bang naghahanap siya ng dahilan para hindi pumasok sa Kyrises. Pagkatapos ay pinatalikod ni Ellen ang kanyang kabayo habang sinasabi sa guard na babalik siya, na ikinagulat niya. Hindi nila maibabalik si Ellen ang ganoon. Ngunit pagkatapos ay sumigaw si Yen at sinabi sa kanya na hindi nila magagawa yan dahil ang mga utos ng hari ay nagsasabi na huwag payagan ang sinuman sa labas kapag pista. Tumingin siya kay Ellen na nakasakay at alam niyang sa ganoong bilis, mawawala siya sa kanila. Pagkatapos ay isinakay niya si Raven pasulong habang inuutusan si Yen na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang pigilan ang mga sundalo. Sinabihan niya si Raven na pumunta na sila, naiwan si Ian na nakatulala at sinisigawan siya. Sinabihan siya ng mga kabalyero na ihinto ang kanyang kabayo dahil ang paglabas ay hindi pinapayagan ng utos ng hari. Ngunit ipinagpatuloy niya ang pagsakay kay Raven pasulong, na dumaan sa nabiglang mga kabalyero. Ang isa sa mga kabalyero ay sumigaw na ang prinsipe ay lumabas na, at dapat nilang ihanda ang mga kabayo at sundan siya kaagad. Nataranta si Yen, iniisip kung ano ang gagawin. But then he remembered as Col Ian's attendant, nasa kanya ang responsibilidad.
Pagkatapos ay sinigawan niya ang kabalyero na huminto at sinabi sa kanila na pinayagan ni Duke Siegfried na umalis si Prinsipe Carl. Tinanong siya ng isa sa mga kabalyero kung sino siya para malayang gamitin ang pangalan ng Duke, at sumagot siya na siya si Saroyan Siegfried, ang panganay na anak ni Duke Siegfried. Ilang sandali pa, sa loob ng Kairizes ay may malakas na tumawa habang hinahampas ang tuhod sa tabi ni Ian na nahihiyang tahimik. Pagkatapos ay sinabi ni Ian sa taong iyon na hindi ito isang bagay na pagtawanan at tinawag si Slayman na ama sa galit at pagkahihiya. Humingi ng paumanhin si Slayman sa kanya at ipinaliwanag na hindi siya makapaniwala na may ginawang napakatalino ang kanyang anak. Pagkatapos ay matamis na sinabi sa kanya ni Slayman na siya ang kanyang anak na umalis upang palakihin ang isang maliit na bata at natatawang sinabi sa kanya na ito ay isang magandang desisyon. Ngunit sumagot siya na hindi dahil siguradong masisira ng hari ang relasyon nila ng hari. Sinabihan siya ni Slayman na hindi siya magtatanong, na ikanalito ni Ian at tinanong kung ano ang ipinaliwanag ni Slayman kay Ian na hindi ito tatanungin ng hari. Dahil masyadong nag-iisip si Haring Roman. Kung sakaling humingi ng tulong ang bata kay Siegfried, ilalagay si Haring Roman sa isang posisyon kung saan siya ay alerto mula sa kanilang mabuting kalooban. Kung mayroong isang relasyon at si Haring Roman ay nakatanggap ng tulong, ngunit hindi nakatanggap ng parusa, ito ay magiging katulad ng pagkilala sa mabuting relasyon sa pagitan ng kanilang pamilya at ng prinsipe. Malamang maghahanap ng kasalanan si Bryson dito. Malamang na ililibing ito na parang walang nangyari, anuman ang dahilan ng pag-alis. Ilang sandali pa, huminto si Ellen, alam niyang hinahabol siya ni Carl. Sinabi niya sa kanya na tila wala siya doon para punahin siya dahil sa walang imbitasyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit sinusundan ng ikatlong prinsipe ng Kairos ang matandang ito. Narinig niya na kung maabot nila ang ikapitong bilog, ang kanilang pagtanda ay bumabalik. Kaya parang nahanap na niya yon at tinanong si Ellen kung babalik na lang siya kapag huli na. Sumagot si Ellen na nang sinubukan niyang buksan ang isang saradong pinto, tila napakataas pa rin ang threshold, na nagpapaisip sa kanya kung sinusubukan ni Ellen na makipag-usap ng pabalik-balik sa kanya. Pero alam niyang wala siyang magagawa para kay Ellen. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ellen na sinasabi niya ito dahil nagpunta siya sa isang saradong pinto nang ang iba ay bukas para sa kanya. Ibig sabihin ay tinatanong niya si Ellen kung saan niya inilagay ang imbitasyon na ibinigay sa kanya para sa kanya bilang nitpick. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ellen na abala siya sa pagharang sa hangin na nakalimutan niyang linisin ang dumi sa threshold, na nangangahulugang hindi niya inaasahan na magkakamali ang mga gwardya habang sinusubukang pigilan ang mga tao. Nagulat si Ellen nang mapagtanto na si Carl ay hindi humihingi ng tawad ngunit pinapuna siya, na nagpaisip sa kanya kung si Carl ay tapat o walang kahihiyan lamang. Iniisip din ni Ellen na siya ay medyo masayang prinsipe at naaalala niya na noong una niyang makita si Carl, parang hindi ito ang tingin ng isang 14 na taong gulang. Ngunit pagkatapos ay napansin niya kung paano hawakan ni Carl ang oras ng kabayo, na ikinagulat niya at tinawag ang prinsipe. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang kamay, habang sinasabi sa kanya na patawarin siya saglit. Pagkatapos ay inilabas ni Ellen ang kanyang kapangyarihan, na ikinagulat niya at nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit pagkatapos ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso, kaya napaungol siya sa sakit. Pakiramdam niya ay dumadaloy sa kanya ang mana ni Ellen. Patuloy na hinawakan ni Ellen ang kanyang kamay, ngunit pagkatapos ay tumayo si Raven sa sakit. Binawi niya ang kanyang kamay at gumawa ng ilang distansya sa pagitan nila ni Ellen. Sinabi sa kanya ni Ellen na kahit na nakasara ang mga pinto, ang hangin ay hindi lubos na maharangan. Napagtanto nito si Carl na napansin na niya ang estado ng kanyang katawan. Tinanong niya si Ellen kung ang ibig niyang sabihin ay hindi mapipigilan ang hangin. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Carl na tama siya dahil mula sa isang punto, hindi niya magagamit ang mana. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Ellen, alam na ang problema ay hindi ang mana. Iniisip niya kung talagang hindi alam ni Carl na nasa ibang lugar ang totoong problema. Ngunit pagkatapos ay sumimangot si Ellen at mahigpit na isinara ang kanyang kamay, naalala ang banta ni Kyrie. Naisip niya kung gaano kahirap gumanap ang mga mage mula sa pamilyang iyon, kahit na sila ay mga inapo ng mga dragon. Dumating ang dakilang salamangkero sa pamilyang iyon, at ang intensyon ay gawing tanga sa kanila ang pagkawala ng dakilang salamangkero mula mismo sa ilalim ng kanilang mga ilong. Gayunpaman, iniisip niya kung talagang matatawag niyang makabuluhan ang pakikipagkita sa batang prinsipe, dahil ang prinsipe ay nahaharap sa hindi tiyak na kapalaran.
Tinanong siya ni Ellen kung bakit gusto niya itong makita, ngunit nag-aalangan siyang sumagot. Gayunpaman, alam niyang malalaman ni Ellen kung magsisinungaling siya. Kaya, tinawag niya si Ellen sa kanyang buong pangalan at sinabing gusto niyang magkaroon ng pangalang iyon. Naniniwala siyang malapit ng malagay sa panganib ang kanyang buhay. Naisip ni Ellen na hindi niya alam ang sitwasyon ng ikatlong prinsipe. Alam niya na ang prinsipe ay kinasusuklaman ng lahat at napapaligiran ng mga kaaway. Kaya, pinitik niya ang kanyang mga daliri at isang silent spell ang pumalibot sa kanila. Napansin niya na inihagis ito ni Ellen nang walang sinasabi, na humantong sa kanyang hulaan na si Ellen ay talagang isang ikapitong circle mage. Pagkatapos ay tinanong siya ni Ellen kung ang layunin niya ay pigilan na lang itong mangyari o kung sinusubukan niyang alisin ang pangunahing dahilan. Nabigla siya noong una ngunit pagkatapos ay sumagot na, sa ngayon, pinipigilan niya lamang itong mangyari. Nais din niyang alisin ang pinagmulan ng problema, kaya handa siyang umupo sa trono kung kinakailangan. Napangiti si Ellen, iniisip kong ang trono ay isang paraan lamang upang maabot ang huling layunin ni Colleen. Naisip niya si Colleen, isang prinsipe na walang iba kundi ang bagsak na katawan, isang prinsipe na kahawig ni Sesphonian at kailangan siya para sa kanyang layunin. Nakita niyang kawili-wili ito at binalak niyang tingnan kung ano ang maialok ni Colleen. Hiniling niya kay Colleen na ibigay muli sa kanya ang imbitasyon. Napangiti si Colleen nang marinig ito, matikas na yumuko sa harap ni Ellen, at nagpakilalang siya si Colleen Rain Kyers, na binati ang kanyang mentor. Sumagot si Ellen na siya si Ellen Manesil at tinanggap ang imbitasyon, sa pag-aakalang ililigtas niya si Colleen. Samantala, sa Carisses, tinanong ni Yen ang kanyang ama kung sigurado ba siya na hindi alam ng mga tao sa palasyo ng hari kung sino siya. Sumagot si Slamon na siya na ang nag-asikaso, kaya hindi dapat mag-alala si Yen. Nabanggit ni Yen na malamang na hindi siya makakasama sa tabi ni Prince Colleen kung makikilala siya. Masayang pumayag si Slamon at sinabing siya ang ama ni Yen. Dagdag pa niya, hindi daw royal si Yen pero tahimik lang siyang nagtanong tungkol kay Lee. Sumagot si Slamon na maganda ang kalagayan niya bilang pinuno ng mas mababang posisyon ng pamilya na kanyang inabandona. Pagkatapos ay tumayo si Slamon at sinabi kay Yen na kung gusto niyang talikuran ang pagiging katulong para sa ilang bata, malugod siyang bumalik sa isang pagkakataon. Hula ni Slamon na hindi niya ito makikita ng ilang sandali. Tinanong ni Yen si Slamon kung ano ang sinasabi niya, at binanggit niya na magkikita silang muli sa loob ng 3 buwan. Tinanong ni Slamon si Yen kung talagang pinag-iisipan niyang talikuran ang kanyang posisyon bilang utusan ni Colleen. Pinagsiklop ni Yen ang kanyang mga kamay at sinabing malapit ng mag-15 si Colleen. Ngunit tahimik lang siyang tiningnan ni Slamon saglit. Pagkatapos ay tinawag niya itong anak at tinanong kung alam niya ang palayaw ng kanilang pamilyang Siegfried. Nang sisigat na sana si Yen, sinabi sa kanya ni Slamon na tama siya, at ito ay ang mga elepante ng Kyers. Pagkatapos ay sinabi ni Slamon na matagal na silang hindi nag-aagawan sa trono, ngunit sila ay makapangyarihan at tinawag na hari ng mga hayop na kahit mga hayop ay hindi mahawakan. Nalilito, tinanong siya ni Yen kung bakit siya biglang nagtanong, ngunit pagkatapos ay mapaglarong sinakal siya ni Slamon, kaya napasigaw siya sa sakit. Sinabi niya kay Yen na malakas ang pagsasabi ng kanyang pangalan, na binente niya, kaya dapat niyang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin, na ikinahihiya niyang ngumiti. Pagkatapos noon, sinakal siya ng mahigpit ni Slamon habang matamis na sinasabi na si Yen ay isang bastard na nag-alala sa kanya, at sinigawan ang kanyang ama na huminto dahil masakit talaga, at mamamatay na talaga siya. Makalipas ang 1 minuto, inayos niya ang kanyang sarili at tinawag ang kanyang ama bilang Duke Siegfried, ngunit nanunukso si Slamon na sinabihan siya na agad siyang bubugbugin. Napayuko si Yen at sinabi sa kanyang ama na magkikita pa siya sa susunod. Pagkatapos ay lumayo siya sa kaliwa, naiwan si Slamon na tinatawag siyang matigas ang ulo at sinasabing siya ay tiyak na isang Siegfried. Gayunpaman, naalala niya si Colleen mula sa koridor ng bulwagan kanina at nagtaka kung kailan lumaki ng husto ang bastos na iyon, na ikinaisip niya kung ano ang ginagawa ni Colleen. Kinabukasan, may dumating sa Kairos, na nagtipon-tipon ang mga tao at nagtanong kung hindi ba nila nakikitang mali kung ito ba talaga ang taluktok na may 7 pulang bulaklak at isang pilak na tungkod. Isang maharlika ang nagsabi sa lahat na narinig niyang tapos na ang kontrata niya sa Reverend, ngunit nagtanong ang isa kung bakit siya bumibisita sa Kairos. May sumagot na halatang desisyon yun dahil naranasan niya ang ganito, at kung hindi dahil sa relasyon niya sa hari ni Robert, aalis na siya. Bulong ng iba na dahil daw sa mga chismis na nalasan ang anak ni Ellen Manesil.
Nagulat ang mga Maharlika nang marinig nilang may bumaba sa karwahe at nakita nila si Ellen Manisel na papalabas dito. Napangiti si Ellen sa pag-aakalang may ginawang napaka-cute ang kanyang bagong alagad. Pagkatapos ay naalala niya si Colleen at masayang sinabi sa kanya na dumating sa eksaktong 9:30 ng umaga at pumunta sa bukas na punto sa oras na yon. Tumingin siya sa paligid habang nagbubulungan ang mga tao sa malapit, nagtatanong kung ang hari ay nagpaplano na makipagkumpetensya sa pamilya Bryson. Dahil dito, napagtanto niya na si Colleen ay naghihintay ng tamang oras upang ipakita siya sa mga Maharlika at ipagpatuloy ang laro. Tapos may lumapit sa kanya at binanggit na nagulat siya sa biglaang pagdalaw niya. Magiliw na ipinaalam sa kanya ng mayordomo na naghihintay sa kanya ang hari. Makalipas ang 1 minuto, sa loob ng palasyo, tinanong ng hari si Ellen kung ano ang sinabi niya at kung gusto niyang maghanap ng matutuluyan sa Kairos. Sumagot si Ellen na tama ito, at talagang kailangan niya ng isang lugar upang manatili sa Kairos. Ang hari ay nananatiling tahimik, nauunawaan na upang makipagkumpetensya kay Celis, kailangan niya ng kapangyarihan tulad ni Ellen Manisel. Gayunpaman, ang unang pag-alok ni Ellen ng kanyang tulong ay nakapagtataka sa hari tungkol sa mga intensyon ni Ellen. Ipinaliwanag ni Ellen na sa totoo lang, nakakita siya ng isang itim na pusa na may pulang mata kagabi sa plaza, at mukhang matalino ang pusa. Kaya, naisip niya na dapat niya itong ituro ng ilang bagay, ngunit kulang siya ng lugar na matutuluyan. Tinanong ng hari si Ellen kung ano ang plano niyang ituro sa pusa. Sumagot si Ellen na tuturuan niya ito ng mahika at lilikha ng kapaligirang ikatutuwa ng pusa. Upang gawin ito, kailangan niyang tulungan ang may-ari ng bahay at ayusin ito ng kaunti. Ikinagulat nito ang hari na nag-aalinlangan na nagtanong kay Ellen kung kaya niya ito. Sumagot si Ellen na nagpasya siyang kunin si Prince Colleen bilang kanyang disipulo at hindi siya mapigilan ni Bryson. Nilinaw niya na hindi siya makakapagturo ng magic sa buong araw, at kung magpasya ang boardmaster na tulungan ang hari, hindi nila siya mapipigilan. Binigyang diin ni Ellen na lahat ito ay bahagi ng tunay na imbitasyon ni Prince Colleen. Ikinuyom ng hari ang kanyang kamay at sinabi kay Ellen na naglaan siya ng isang lugar para sa kanya upang manatili. Dagdag pa niya, magulo na ang bahay kaya hindi na ito lumala. Gayunpaman, interesado siya sa ilang kadahilanan, at nabalitaan niyang hindi espesyal ang bata. Tinanong ni Ellen ang hari kung ano ang ibig niyang sabihin. Alam na kahit ang kalagayan ng kalusugan ni Colleen ay hindi pangkaraniwan, ipinaliwanag ng hari na narinig niya si Colleen ay maraming takot. Isipin na si Colleen, na tila takot pa nga sa mga kabayo, ay hinabol siya ay hindi ka panipaniwala. Sinabi ng hari na kung si Colleen ay namumukod-tangi, narinig niya ang tungkol dito. Napansin nito si Ellen at nagtataka kung bakit tinatalakay lamang ng hari ang kanyang narinig. Pagkatapos ay tinanong ni Ellen ang hari kung nagkataon na alam niya ang taas ng prinsipe, ngunit ang hari ay tumingin lamang sa kanya, nanlamig, na nagpaunawa sa kanya na, tulad ng iniisip niya, ang hari ay walang alam. Kaya, sinabi niya sa hari na kung minsan ang atensyon ay maaaring maging isang lason at ang pagwawalang bahala ay maaaring maging isang lunas. Gayunpaman, alam niya na ang pagiging abala ay isang dahilan lamang. Ang hari ay tahimik na nabigla nang marinig ang mga salita ni Ellen at galit na sinabi kay Ellen na kukunin niya ang kanyang kasalukuyang saloobin na hindi alam ang kanyang lugar upang maging kanyang mga alalahanin na guro ni Colleen. Ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ng hari na ito ay katawa-tawa para sa kanya na kailangang ipaliwanag ito, ngunit lubos niyang pinahahalagahan ng prinsipe, lalo na ang batang si Colleen ay mahalaga na sa kanya. Nang sabihin sa kanya ng hari na iminungkahi niya na tapusin nila ang talakayang ito, pinitik niya ang kanyang mga daliri, at pinalibutan sila ng tahimik na mahika. Galit na sinabi ni Benny sa hari nang walang paggalang na itigil ang chit-chat at dapat niyang tingnan. Nagulat ang hari at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya at paano niya magagamit ang mahika sa palasyo ng hari. Ngunit sinabi na lang niya sa hari na tuyo ang labi ni Colleen at hinihingal. Gayun din, ang balat ni Colleen ay may malabughaw na kulay dito at ang kanyang mga kuko ay mukhang purplish sa ilalim. Ang mga damit ni Colleen ay malinaw na inayos sa pagmamadali, at kung isa sa alang-alang ang katotohanan na ang mga damit ni Colleen ay inihanda noong 1 buwan, malamang napamayat si Colleen pansamantala. Sinubukan ni Colleen na tumayo, hindi may angat ang katawan habang nakapikit, at nakaramdam ng pagkahilo si Colleen. Ang hari ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, ngunit sinabi sa kanya ni Ellen na kung siya ay patuloy na maging isang tagamasid tulad nito, mawawala ang lahat sa kanya.
Sa kabilang banda, nakita ng kasambahay si Yen at sinabi sa kanya na halos tanghali na, ngunit ang prinsipe ay hindi pa nakakainom ng kanyang morning tea. Tapos nakangiting sinabi ni Yen sa kasambahay na ibigay sa kanya at siya na ang bahala sakaling maubo ang prinsipe. Pagkatapos ay pumasok si Yen sa kwarto ni Kalin habang hawak ang tsaa, ngunit nakita niyang natutulog pa rin si Kalin, na ikinaisip niya kung medyo matigas ang kahapon sa kanya. Nang gisingin na ni Yen si Kalin, sumulpot si Ellen sa likod ni Yen at nagtanong kung hindi pa ba gising si Kalin. Napalingon si Yen at natigilan at nabigla nang makita si Ellen. Saka napasigaw sa gulat na muntik na niyang masira ang tea set na hawak niya at tinanong si Ellen kung nasaan siya. Pagkatapos ay pinigilan ni Yen si Ellen sa paglalakad palapit kay Kalin at tinanong kung paano siya makakakilos ng walang paggalang. Sumagot si Ellen na sinabi nilang hindi makapasok ang mga tagalabas sa Shermil Palace nang walang pahintulot. Tinanong ni Yen si Ellen kung nag-teleport siya dahil wala siyang pahintulot at sumagot si Ellen na ito ay isang warp at ito ay medyo mas mahirap. Pero sa nakikita niya, medyo magaling siya sa magic. Ngunit pasiga na sinabi ni Yen kay Ellen na hindi ito mahalaga sa ngayon at sinabihan siyang umalis dahil hindi pa rin maganda ang kalusugan ng prinsipe. Ngunit tinanong lang siya ni Ellen na kumpirmahin kung kilala niya ito at sinabi sa kanya na pumunta siya sa Reverend ilang taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung sa palagay niya ay hindi niya siya makikilala dahil lamang sa lumaki siya at tinawag siyang sanggol na elepante. Naalala niya ang pag-assure sa kanya ng kanyang ama na huwag mag-alala dahil hindi naman siya ganoon ka-elegante, kaya walang maghay-hinala sa kanya. Gayunpaman, napakabilis niyang nahuli. Tapos nagising si Kalin at tinanong si Yen kung gaano siya katagal nakatulog, pero tinuro lang ni Yen si Ellen at sinabing may bisita siya. Nang tatanungin na sana niya kung sino yun ay nakita niya ang kanyang guro. Ilang sandali pa ay may binigay sa kanya si Ellen at inutusan siyang kunin. Binuksan niya ito habang tinatanong kung ano yun. Pero sinabihan lang siya ni Ellen na siguraduhin kumain ng isa araw-araw nang hindi nakakalimutan. Tinanong niya si Ellen kung ito ay gamot, ngunit sinabi lang sa kanya ni Ellen na sa kasalukuyan ay nahaharap siya sa dalawang issue. Ang isa ay hindi niya mapangasiwaan ang kanyang mana, at ang pangalawa ay ang kanyang katawan ay nanghihina ng napakabilis. Sinabi niya kay Ellen na wala man lang siyang sinasabi, gayunpaman, parang lagi niyang nakikita ang mga nangyayari sa kanya. Tinanong siya ni Ellen kung mayroon siyang kapangyarihan ng pagpapala, at sumagot siya na tama siya at ipinaliwanag na ang kapangyarihan ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan sa pagpapagaling at isang kaugnayan sa mahika. Bagamat pakiramdam niya kahit na ang healing power na iyon ay wala na ngayon. Pagkatapos ay tinanong niya si Ellen kung maaaring may problema siya sa kanyang puso, ngunit tinanong lang siya ni Ellen kung hindi niya kailanman naisip iyon bilang isang kakaibang kombinasyon ng timpla ng healing powers at magic. Sumagot siya na iniisip niya kung marahil ang kapangyarihan ng pagpapala ay nagpalakas sa kanyang puso dahil kung tutuusin, ang pinagmulan ng parehong mana at buhay ay ang puso. Sinabi sa kanya ni Ellen na tama siya sa kapangyarihan ng pagpapala upang palakasin ang puso, ngunit ang kanyang kapangyarihan ng pagpapala ay hindi nawala. Alinman ay nagmalfunction ang kanyang puso, at hindi rin na-block ang kanyang mana. Tinanong niya kung ano yun noon. Ngunit tinanong lang siya ni Ellen kung hindi niya naisip kung paano kung ang basbas ni Sisfanyan ay hindi nawala ngunit ginagamit ito sa limitasyon nito sa ibang lugar. Laking gulat niya sa narinig. Alam niyang ang kapangyarihan ng pagpapala ay naaapektuhan ng isang bagay na hindi nito kayang pagalingin ang pinakamaliit na sugat. Naikayam niya ang kanyang kamay sa galit at tinanong si Ellen kung ito ay lason. Sumagot si Ellen na kung wala ang basbas ay patay na siya. Ipinaliwanag niya na ang pagpapagaling ng gayong nakamamatay na lason ay nagpahirap sa kanyang puso, at ang kapangyarihan ng pagpapagaling ay nasa limitasyon nito. Higit pa rito, sinubukan niyang gumamit ng mana, dahilan para tanggihan ito ng kanyang puso. Nanatiling tahimik siya nang marinig ito. Alam niyang si Carl Ian ay orihinal na pinaslang ngunit nalisa na bago pa man niya angkinin ang kanyang katawan. Hindi ito isang bagay na binalak ilang sandali bago ito maisakatuparan, na ikinagulat niya kung bakit kailangan pa nilang bitiyin ang bata na mamamatay na. Nagulat si Ella nang makitang bumitaw na si Carl Ian. Napansin niyang nilalabasan na siya. Hindi ba ang uri ng uhaw sa dugo na maaaring taglayin ng isang 14 na taong gulang na batang lalaki? Iniisip niya kung ano ba talaga si Carl Ian. Habang tinanong siya ni Carl Ian kung ang bagay na hawak niya ay dapat na panlunas, kinumpirma at ipinaliwanag ni Elon na minadali ito, ngunit sigurado siyang gagana ito. Kinuha ni Carl Ian ang antidote at tinanong si Elon kung ano ang mangyayari kung sabay niyang kinuha ang lason at ang antidote.
Nagulat ito kay Elon at napasigaw siya. Sinabi sa kanya na kahit na kinuha niya ang antidote kasama ng lason, ang antidote ay magpapabagal lamang sa epekto nito. Sumagot si Carl Ian na sapat na. Sigaw ni Elon pabalik. Nagtatanong kung talagang sinadya niyang kunin ang dalawa at kung alam niya siguro kung sino ang salarin. Sumagot si Carl Ian ng oo at sinabing mayroon siyang tinta. Sinabi niya kay Elon na akala niya ang pinagmulan ng lason ay ang tsa ang iniinom niya tuwing umaga. Ininom niya ito sa harap ng lahat kaya madaling makita na naubos niya ito. Walang ibang umiinom ng tsaa kaya malamang naisip nila na ito ang pinakaligtas na paraan. Naghinala si Carl Ian na napansin niya ang nangyayari sa kanyang katawan at tinanggihan ang poison tea. Ito siguro ang dahilan kung bakit siya nauwi sa assassinated. Naisip din niya na nagbago ang sitwasyon pagkatapos niyang angkinin ang katawan ni Carl Ian, kaya hindi niya alam kung anong paraan ang maaaring ginamit ng mga ito para subukang patayin siya. At least, sinabi niya kay Elon noon, hanggang sa naisip niya ang paraan, kailangan niyang ilihim ang lahat. Tinanong siya ni Elon kung ito lang ba talaga ang dahilan at sinagot niya na kapag nalaman na morning tea ang problema, si Ian at ang iba pang mga katulong ay malalagay sa panganib. Regular na ginagawa yon ng salarin, kaya sigurado siyang nangangahulugan yon na tiyak na hindi sila mahuhuli. Umiwas ng tingin si Elon at tahimik na sinabing magiging maayos lang ang sanggol na elepante. Tinanong niya si Elon kung ano ang sinabi niya, ngunit sumagot si Elon na ito ay wala. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Elon na naiintindihan niya ito at tinanong siya kung ano ang gagawin niya ngayon. Pagkatapos ay naalala niya ang pagtawag sa kanya ng kanyang ama na Hangal at sinabi sa kanya na para kunin ang trump card ng iba, kailangan niyang mag-alok ng isang bagay sa kanyang una. Ito ang dahilan kung bakit sinabi niya sa kanyang ama na sa mga oras na ganito, naaalala niya ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Elon na bukas ng gabi ay dapat niyang samahan siya sa labas ng palasyo. Samantala, sa iba pang mga gusali ng Kairos, ang mayordomo ay biglang pumasok sa silid ni Blanche, na sinasabi sa kanya na dapat siyang gumising dahil dumating na ang reyna. Ngunit pagkatapos ay inutusan ng reyna ang mayordomo na lumipat, binuksan ang kurtina, at tinanong si Blanche kung hindi niya iniisip na huli na upang maghanda para sa mga schedule ng hapon. Si Blanche ay nananatiling tahimik. Ngunit pagkatapos ay naamoy niya ang amoy nito ng alak, nagalit na nagtanong sa kanya kung hindi pa rin siya nagkakasama kahit na pinagbawalan siyang uminom sa square ceremony. Kinuha ni Blanche ang baso ng tubig sa kanyang mesa habang tinatanong siya kung bakit siya naroroon at sinabi sa kanya na sagutin na lang ito at umalis, na kinagat niya ang kanyang mga labi sa galit. Sinabi niya sa kanya na tila si Colian ay kumuha ng isang tagapagturo, at ang tagapagturo ay ang 7th Circle Mage na si Elon Manisel. Isa pa, ang mga aristokrata ay nag-aalinlangan na, ngunit nagtatanong lang siya sa kanyang ina, ano? Dahil dito, mariing sinabi sa kanya ng kanyang ina na siguraduhing hindi masasayang ang lahat ng pagsisikap na ipinuhunan niya sa kanya, at inuutusan siyang maghanda kaagad. Pagkatapos ay inutusan ng reyna ang dalaga at mayordomo na magpatuloy habang sinasabi kay Blanche na maraming mga mata ang nanonood sa kanya, kaya mas mabuting huwag niya itong biguin. Napatikip ng ngipin si Blanche sa galit at inihagis ang baso ng tubig sa lupa, dahilan para mataranta ang mayordomo at katulong dahil duguan ito, ngunit inutusan lang niya itong lumabas at sinigawan na agad silang umalis. Pagkatapos ay galit niyang naalala si Colian na nakangiti sa mapupulang mga mata, na lalong ikinadidismaya at nagagalit. Ilang sandali pa, ang mga tao sa labas ng palasyo ay nagpasaya sa hari at binabati siya sa kanyang kaarawan. Sa loob ng karwahe ay ang reyna, na nanonood sa mga taong sumisigaw ng mga pagpapala sa kinabukasan ng hari at nakatingin sa mga prinsipe habang sumisigaw para sa kanila na magdala ng kaunlaran at kaluwalhatian sa Kairos. Itinuro ng isa sa mga bata ang mga prinsipe at sinabi sa kanyang ama na ang lahat ng mga prinsipe ay lumabas, at ang nasa pinakalikod ay ang gusto niyang makita ng husto, at ito ay si Prinsipe Colian. Tinawagan siya ni Yen at tinanong kung kamusta ang kanyang katawan, ngunit gamaan ang loob ni Yen habang sinasabi sa kanya na nakakaaliw ang hitsura ng kanyang kutis kaysa kahapon. Ang sagot niya ay dahil nakapagpahinga siya ng maayos pero nahulaan niya na siguro ay dahil naubos niya ang antidote. Pakiramdam niya ay gamaan na ang kanyang paghinga at nabawasan na ang sakit sa kanyang puso, ngunit pagkatapos ay nabalisa si Yen dahil masyadong marami ang mga plano ngayon. Pagkatapos ng parada, isang horseback riding show at pagkatapos ay isang bola. Iniisip niya kung paano kung muling ma-nosebleed si Colian sa ganoong rate, ngunit sinabi lang niya kay Yen na nag-aalala siya ng sobra at maaari pa rin niyang makilala ang mga paksa sa mabuting kalagayan.
Bigla niyang napansin ang mga pilak na buhok sa likod ng mga tao, at laking gulat niya dahil nakita niyang isa sa kanila ay si Kiri, na namatay para sa kanya. Nakilala niya agad si Kiri, at napansin ni Raven ang reaksyon niya, saka tumingin sa direksyon na tinitignan niya. Pero itinaas ni Raven ang mga paa nito at lalakad na sana papunta sa direksyon na tinitingnan niya, kaya naman nagpanik si Yen at nagtanong kung bakit biglang umarte si Raven. Inutusan niya si Raven na pumunta sa harap habang tinanong naman siya ni Yen kung may something ba doon. Tumingin siya sa kanila na naglalakad palayo at sinabihan si Raven na hindi. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung naramdaman din ba nito, ngunit sinabi nito na hindi sila makakapunta ngayon. Tapos sinabihan niya si Kiri na maghintay na lang dahil hahanapin niya siya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa harap ng plaza, sinabi ni Melfer Palan, ang may-ari ng Palan Emporium, sa hari na labis siyang ikinararangal na makapaglingkod sa kanya tulad nito, at naghanda sila ng isang pagtatanghal na magbibigay kasiyahan sa kanya, na nagpaunawa sa kanya na ito ay si Baron Melfer ang naghanda ng horseback riding show sa halip na ang pamilya Bryson. Pero ipinagpapasalamat niya ito dahil natangay siya sa walang kwentang war of nerves. Ngunit hindi ito nag-aalala sa kanya pa rin, at iniisip niya kung ang kanyang memorya ay nagsisilbi sa kanya ng tama. Si Randall ay nasaktan sa horse riding show na iyon at si Baron Palan ay binitay. Nakangiting inakay sila ni Baron at sinabing naghanda siya ng mga espesyal na upuan para sa kanila. Tumingin siya sa paligid at napansin niya ang mga chandelier na babagsak. Naisip niya na medyo kakaiba ito dahil sa isang event na mismong ang hari ang dumalo, alam niyang may susuriin ang mga knight na kasing laki nito, at sa isang sitwasyon kung saan naka-standby ang Pable Knight Corps ng pamilya Bryson. Ngunit nabalisa siya dahil ang pag-iisip sa Pable Knight Corps ay nagpapaalala sa kanya ng nakakainis na commander na yon. Ngunit napangiti siya sa pag-iisip kung dapat ba niyang bigyan ng pagkakataong makaangat si Baron. Pagkatapos ay masayang pinamunuan siya ni Baron at sinabi sa kanya na kung may mahulog, gagawin niya ang lahat para ayusin ito. Pagkatapos ay ibinulong niya kay Baron na hindi siya mapalagay sa chandelier sa itaas ng kanyang ulo at inutusan si Baron na suriin ito. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa kanyang upuan, naiwan si Baron na nalilito. Naguguluhang tumingin si Baron sa chandelier sa itaas. Makalipas ang 1 minuto, nagsimula na ang horse riding show at maganda ang performance ng mga kabayo at mga may-ari nito. Sa kabilang banda, tuwang-tuwang naisip ni Baron na sa wakas, ang isipin na darating ang araw na tulad nito para magkaroon siya ng karangalan na maupo sa tabi ng hari ay talagang hindi kapani-paniwala. Naisip ni Baron dahil marami siyang pinaghandaan, hindi niya palalampasin ang pagkakataong iyon. Pero naramdaman niyang may nakatingin sa likod niya, kaya lumingon siya at nakita si Colleen at walang interes na nanonood ng palabas. Pagkatapos ay naalala ni Baron ang kisame at iniisip kung dapat niyang suriin ang chandelier.